Salt Papi matapos matalo kay Tony Ferguson, nagpa-extra ito ng kamao sa kanyang left hand. Kitang-kita dito mga tol, namamaga ang kanyang isang kamay. Nag-post din siya sa kanyang Facebook na nakabenda na ang kanyang isang kamay. Isang southpaw si Salt Papi at pamatay niya ang left hand. Ito pa ang na-injury sa laban niya kay Ferguson. Nagbigay din pala ng pahayag si Adrien Broner kay Salt Papi. Sabi ni Broner, "Wish you luck on recovery and your comeback fight. Keep head up, bro." Kilala pala ni Adrien Broner si Salt Papi mga tol. Sa ibang banda naman, Devin Haney nag-post at sinabing hindi raw pera ang habol niya sa kanyang pagboboxing. Dahil ang habol niya ngayon gumawa ng legacy para maalala pa rin daw ang kanyang nagawa sa boxing kapag nagretiro na. Kaya target niya ngayong November 22 laban kay Brian Norman Jr. maging 3 division champion na. Dahil dedepensa ni Brian Norman Jr. ang kanyang WBO welterweight belt. Kaya ito ngayon ang tinatarget ni Devin Haney, gumawa ng legacy dahil gusto rin niya mapasama sa Boxing Champion Hall of Fame. Kapag magandang legacy yan ng isang boksingero, susunod na dyan yung pera. Mas lumalaki kasi ang offer battle kapag maganda ang karir. Tinatalo mo yung mga bigating boksingero. Marami pang boksingero ang pwedeng labanan ni Devin Haney mga tol. Nandyan pa si Teofimo Lopez. Pwede nga umakyat si Devin Haney sa 154 pounds. Kakayanin pa niya maging 4 division champion. Kaya maraming bigating laban ang abangan natin mga tol. Kaya sa mga mahilig sa boxing na wala pang account sa Tayaan na ba, mag-register na. Sa iba pang balita pambansang kamama ni Pacquiao, may bali-balita na baka isang laban na lang daw siya o dalawa pa. Pero ngayong taon, mapapalaban muna ng isang beses. Nakikipagnegosasyon pa lang ang kampo ni Manny Pacquiao kay Rolando Romero. Si Tank Davis, burado na sa lista ni Pacman dahil may exhibition fight kay Jake Paul. Malay natin mga tol, mapalaban din si Manny Pacquiao kung sino ang mananalo kay Devin Haney at Brian Norman Jr. Kung sakali lang na manalo si Pacman kay Rolando Romero at maging WBA champion, marami pa ang pwedeng labanan ni Pacman dyan sa welterweight. Pero kailangan manalo muna si Manny Pacquiao ngayong December kung sino man ang kalaban niya. Sa iba pang balita, Junto Nakatani number 1 na sa WBA belt ni The Monster Inoue sa Super Bantamweight. Hawak ni Murodjon Akhmadaliev ang WBA interim belt at nakatakdang laban nila ngayong September 14. Kung manalo si Inoue kay Murodjon Akhmadaliev, malaki ang posibilidad na next fight na si Junto Nakatani. Talagang pinag-aandaan na ito ng promoter ni Inoue mga tol. Sino kaya sa dalawang Japanese pound for pound na ito ang maghahari sa Super Bantamweight? Kaya yan ang kaabang-abang na bakbakan sa Japan. Samantala sa WBO belt naman ni Naoya Inoue, number 1 si Carl James Martin, habang number 4 si Marlon Tapales, number 5 si Jerwin Ancajas at number 6 si Janriel Casimero. Mataas pa rin ang ranking ni Casimero mga tol. Pero syempre kung magbakante ng belt si Inoue, si Carl James Martin agad ang nakabungad. Kaya yung WBO ni Inoue mga tol, siguradong puro Pinoy ang maghahari dyan. Okay mga tol, hanggang sa muli nating updates.